Sorry? Puro na lang sorry, Miss Maria Clara Fuentes. Tas ano, papalagpasin ko na lang ba to? Alam mo, wala ka nang matutunan kung puro na lang ganito. Ma'am, sorry talaga. Hindi ko naman po ito ginusto eh. Hindi po kasi ako nakapag-review. Seriously, Maya? So okay lang sa'yo na mag-cheat ka sa exam dahil hindi ka nakapag-review? Anong klaseng estudyante ka? Isa kang irresponsableng estudyante. Sorry po talaga, ma'am. Huwag niyo naman po akong ibagsak. Working student lang po ako. Sa akin at sa kinabukasan ko lang umaasa ang aking pamilya. Just give me another chance po. Please, ma'am. Hi! Sige, papalampasin ko to, Miss Fuentes. Ngunit di ko i-record yung exam mo na galing sa Pandaraya. Gagawa ka ng isang book review ng No Limit ang Error at ipapasa mo sa akin yan sa susunod na araw. Ay, as in ngayon na, ma'am? At buong libro pa? Bakit? May reklamo ka? Sige, papawiin ko na lang para... Ay, hindi, ma'am! Hindi! Pagpupuyatan ko po to at ipapasa ko agad-agad. Kung sa tingin mo dito natatapos ang lahat, pues nagkakamali ka. Dahil matututo ka sa kanilang mundo. Gamitin mo ang version na ito, may matutunan ka dito. Salamat po, ma'am. O minhalingwa no mundo de No Limit ang Error. Você vai rever os personagens e mediar entrar pronto? Nasaan ako? Ano? Ano to? Bakit ganito ang suot ko? OMG! Where am I now? Nananaginip ako ng ano? Spanish? Nananaginip ako ng Spanish? Ay, bakit ganito ang suot nila? May cultural event ba ngayon? Dios mío, hija, que chenas ojos para tu parte con alguna de nuestras políticas. Ayon y sabes cómo disculparte. Taray, nanugin ata ako sa Spanish ni sister. No Espanyol. Spanish? Spanish bread? Chacha mi corazon? Ay, ano ba? Ano ang iyong sinasabi? Estas filosopan do mujer? Matuto ka namang gumalang sa banal na katulad namin. Hindi ka pa marunong humingi ng dispensa. Hindi mo ba kilala kung sino itong babae niyo sa iyong harapan? Siya si Señorita Maria Clara. Isang kolesyala at banal na lalaki. At anak ng isang mayaman at bantog na Ginoo. Si Don Kapitan Tiago. Ha? Siya si Maria Clara? Anak ni Kapitan Tiago at Doña Pia Alba? Ay galing! Noli ang peg!
Ay, so, nasan naman si Crisostomo Ibarra? Kilala mo ang aking ina? At ang aking nobyo? Saan kayo nagkakilala? Lo, si Ate, bukunwari pa to. Di ba kayo aware na kayo ang mga tauhan sa nobelang No Limitang Here? No Limitang Here? Tauhan? Yes, tes mujer. Parece estar corriendo la cabeza. At mukhang kakaiba rin ang kanyang galaw at pananalita. Mujer, taga saan ka ba? Ano ang pangalan mo? I am Maria Clara Fuentes. Pero pwede niyo akong tawaging Maya. Ah, ano ba to? Prank-prank lang ha? Na kunwari, nasa noli ako? At pwede na bang mag-change outfit? Ang init na po kasi, sister eh. Pati na rin kayo, sister. Cut na rin. Best actress. Ha? Ano? Uuwi na nga lang ako. Ah, meron ba kayo dyang cellphone, sister? Magkikakontak lang sana ako. Ha? Ha? Cellphone? Tila kakaibang wika ang kanyang ginagamit. Ay, wag na nga lang po, sister. Uuwi na lang ako. Ah, saan ba pwedeng tumara ng taxi dito? Papuntang USD. Ah, taxi? Binibini. Pwede po bang magtanong, kaninong bahay po yan at anong ganap? Yan? Bahay ni Kapitan Tiago at may tingin na magaganap. Yan? Bahay nila Kapitan Tiago? Ah, that explains it. Ito na ang kabanata 1. Miss, may idadagdag pa ako. Anong year na po ngayon? Taon? Taong 1,884. Anong English nun? Ha? 1884? See? Salamat po, Binibini. Ano ba ang ginagawa ko dito? Paano ba kasi ako napunta dito? Gusto ko nang umuwi! No Limitang Here? Ano ba kasi pakialam ko sa No Limitang Hereng yon? Wala naman tong saysay sa course ko eh. Doña Isabel! Buenos noches, mi amiga! Nakakaya mo talaga ang bansang ito. Halatang iba-iba ang pamamakalat dito kumpara sa pamamahala ng Madrid. Ang ayoko pa talaga ay ang mga Indyo. Ayoko talaga ang mga Indyo. 2 taon kong tiniis ang pagdidildil ng saging at kanin sa San Diego bilang kura paroko. Ngunit nung ako'y umalis, iilang mga matanda at hermanos terceros lang ang naghatid sa akin. Mga walang utang na loob! Magdaan-daan kayo sa palitan niyo, Padre Damaso, sapagkat kayo ay nasa isang bubong ng isang Indyo. Magandang gabi sa inyo lahat. Ikinararangal kong ipakilala sa inyo si Senyor Crisostomo Ibarra, ang anak ng aking yumaong kaibigan. Magandang gabi sa inyo.
Aba, nandito pala ang kora ng San Diego, Padre Damaso. Kinagagalak kong makilala ang matalik na kaibigan ng aking ama. Senyor Ibarra, 7 taon ka pala nag-aaral sa Europa. Mabuti na lang at hindi mo nakalimutan ang Las Filipinas. Hindi po, kahit tila ay nalimot ako ng ating bayan. ¿Qué quieres decir? Halos ilang taon akong nawala, kaya't wala akong nakuhang balita dito, maging ang San Diego. Kaya hanggang ngayon ay hindi ko alam kung ang totoong dahilan ng pagkawala ng aking ama. Don Ibarra, nasan ba kayo sa Europa? Tila hindi yata kayo nakakatanggap ng telegrama. Nakita niyo ang buhay ng batang yan? Nakapunta lang sa Europa na palalo na siya tunto. Magandang umaga, Tia Isabel. Nais ko pong makausap si Maria Parra. Ay, nandyan siya sa loob. Halika, tuloy ka. Maria Clara, nandito si Crisostomo. Maiwan ko muna kayo. Maswerte ako at pinagkasundo tayo ng ating mga magulang upang isasal dahil kung hindi ay hindi na ako makakahanap pa ng isang babaeng tulad mo. Napakatamis ka yung dilak dito mo. Siguro dahil dyan, nabiyak mong maraming kababaihan sa mga bansang iyong napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos aking sinisinta. Bakit pa ako hahanap ng iba? Sinungaling, hindi ako makapaniwala na isinara mo ang iyong mga mata pagdating sa ganda ng ibang dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroon ng taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyo, ikaw ang aking pinakaiibig. Patawad aking sinta, ngunit kailangan na kitang lisanin. Naintindihan ko, Ibarra, naway makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Paalam aking mahal. Naliman ko po ng bulaklak at ajalpa at tampagita ang libingan ng iyong ama upang palatandaan. Nasaan po ang libingan ni Don Rafael Ibarra? Ano? Ginawa mo naman? Hello po, Ate Sisa. Magandang hapon po. Ginamot ko pala ang anak niyang si Basilio kanina. Magandang hapon din po, Bilibili. Sa gano'n ay maraming salamat po. Nandito na po ba siya? Wala pa sila binibini, hindi pa sila dumarating. Pero sinundan ko po siya kanina. Kaya nga po napunta ako rito. What if kinuha na siya ng Guardia Civil? Ano po ang iyong sinasabi, Binibini? Pwede po ba kayong makausap tungkol sa mga anak niyo, Ate Sisa?
Sige po, Binibini. Ngunit anong inyong pangalan? Ako po si Maya. Tuloy po kayo, Binibini. Salamat po. Salamat po, Binibini. Nakita ko po kasi si Basilio tumakbo papalabas sa simbahan, duguan po at basa ang kanyang mga kamay. Kagagawan po yun ng padre at sakristang mayor. Binibini, paano magawa po yun ng mga kura? Matagal na silang naninilbihan sa simbahan at wala naman akong nakikitang reklamo galing sa mga anak ko. Sa kung paano ang pakikitungo sa kanila ng kailay, gano'n na din ang sa Christian Mayor. Kaya nga po Ate Sisa tignan niyo po mamaya ang mga pasa ni Basilio sa kamay. At kinalulungkot ko pong sabihin Ate Sisa, ngunit isa po sa iyong mga anak ang mamamatay dahil sa pagmamalupit ng fraile. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Totoo po ang sinasabi ko. Maniwala po kayo sa akin, Ate Sisa, na sinanganib po ang buhay ni Crispin sa simbahan. Umalis ka rito. Maniwala po kayo sa akin. Totoo po ang mga sinasabi ko. Ate Sisa! Ate Sisa! Ate Sisa! Ate Sisa! Lumayo ka sa mga anak ko! Dito muna ako sila mas papahangin ang init. Magandang araw. Miss Maya, batid mo may inom yan ako. Nangyari doon? Yan, Miguel. Hulaan mo kung sino kasama ko. Sinang? Oh, mag-upo ka kayo kaya sa mga tao. Nagsisimula na ang sermon ng kura. Tara na, konsolasyon. Tiyak na mapaparusahan ka sa tagal ng sermon ng Kora. Ano natin yun? Pwede ko kasabay.
Ano, Maria? Wala pa bang kakaibang nangyayari sa inyo ni Crisostomo? Sus, Mario, Satsina, huwag kang magbiro ng ganyan. Naku, akala ko naman mahirap sila, hindi pala para pala kami. Dali na, Maria, umamin ka na. Ano nga, aminin ko? Eh, so nung nilalabas kami ni Crisostomo, lagi kami may bantay. Señorita Maria Clara, inutusan pala ako ni Tia Isabel na bantayin. Tingin sa isang Andyan na naman yung kakaibang babae. Mga amigas, nais ko lang ipaalala sa inyo na ang isang warang babae ay hindi dapat magpahalik sa isang lalaki, lalo na't hindi pa mag-asawa. Hoy, Neneng, wala dito si Tia Isabel. Ngunit ikaw ata ang pumalit sa kanya. Mga amigas, ako kasi ay may karanasan na. Nalikan ako ng isang ginoo sa Pilipinas. Ano naman ang pakiramdam, Victoria? Ako rin kasi ay Mga amiga, may aaminin sana ako sa inyo. May natitigbuhan na akong isang ginoo. Ha? Neneng, madali lang yan. Ituturo namin sa iyo ang sagot sa iyong suliranin. Si Victoria. Ang abaniko ang nagmimistulang tinig ng mga dalaga. Sapagkat sa pamamagitan nito ay may papahayag natin sa mga binata na hindi maaaring sabihin sa mga lalaki. Lalo na't hindi pa natin sila kabiyak. Kung kaya, Neneng, ilabas mo na ang iyong abaniko at ikaw ay matuto. Bueno, kung hindi mo natitipuan ang iyong manliligaw, isa itong paraan upang maihayag mo sa kanya na wala siyang maaasahan. Magpaypay ka lamang ng mabagal upang parating sa lalaki na siya ay walang anumang halaga sa iyo, na hindi nasasaktan ng kanyang kalooban. Parang ganito. Ay taray, gusto ko yun ah. In fairness, may paganyan pa kayo ah. Magawa nga sa mga classmates kong boys. O, next! At kung iniibig mo naman ng isang lalaki, magpaypay ka lamang ng mabilis. Habang sumusulyap sa kanyang mga mata, parang ganito. Ah, galing. Yun pala. I like you, Eme. Señorita Maria Clara? Nakita ko po yun. Ilabas nyo na lang po. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko naman po pagsasabi sa iba. Trustworthy friend naman po ako eh.
Frances na nobela pala ito. Gusto niyo pong tulungan ko po kayong umintindi? Si. Ang wakas. Ang galing mo naman palang magdala ng isang nobela. Of course. So ngayon alam mo na. Alam mo, gusto ko lang naman makipag-close at magkabati tayo. Pero huwag mo talagang sasabihin na, lalo na kina Ma at Tia. Friends yarn. Friends? Gusto ko yarn? Ang bilis nyo naman pong matuto sa akin. Friends na tayo talaga ah. Anong ginagawa niyo? Magsilayo ka kayo? Ayos lang po ba kayo, Ate Sisa? Nasaan ako? Nakita mo ba ang mga anak ko? Hindi po. Dinagwit sila sa aming mga supling. Kinuha sila ng mga diablo. Tulungan mo ako. Tulungan mo kong pawin sa mga diablo. Tulungan mo kong pawin sa mga demonyo. Ayos lang po yan, Ate. Sumama na lang po kayo sa akin. May pupuntahan po tayo. Pupunta po tayo sa bahay ni Sir Ibarra. At doon tayo magpapatulong para makapunta ka sa sa pagamutan po. Hindi po, Ate Sisa. Tapos, hanapin na po natin ang mga anak niyo, di ba po? Ate Sisa! Hayaan mo na, Maya. Hanggang ngayon ba inasa mo pa rin si Santiago, matandang bruha? Huwag mo akong ihalid tulad sa'yo, babaeng pakakak. Pakakak baka mo. Tignan mo ang iyong sarili sa salamin. Yung pagmumukhang yan ay singkapal ng balat ng luyang balayan. Hay nako, manahimik ka dyan, Diyosa ng kadiliman na tinubuhan ng lunal. Hoy Bansot, manabitabi ka dyan dahil ang amoy mo'y daig pa sa imburnal na nagmamakton. Amoy baka mo? Yan, amoyin mo. Amoyin mo, matandang bruha. Amoyin mo, matandang bruha. Padre, sa loob ng 6 na taon na hindi pa kami nabibiyayaan ng anak ni Santiago. Gayunpaman, kami ay dinala sa Santiago at kayo ay aming naging kaibigan. Dinala na po ang pangarap ng aking asawa nang ako ay may malalataw. Ngunit wala siya kamalimalay paano po ang sasagol sa aking sisitapunan ng mga bata ang ginadala ay bunga na iyong kasamaan. Sorry, Angela. Siksimir. Ay. Siksimir. Tulong. Senyorita Maria Clara, maaari po ba kayong makausap? Sa pananatilig ko rito sa mundo ng nolimitang here, batid ko pong nasa pangwakas na kabanata na po ako. Hindi man po kayo naniniwala sa akin, ngunit okay lang po. Sa pananatilig ko po rito, ay marami po akong natutunan. Total magwawakas na po ang noli. Marahil ay makakauwi na po ako at makikita ko na po ang mga magulang ko. At sana naman po ay may maiwan po akong mga memories dito, di ba po? Matagal ka nang may naiwan dito. Dito sa puso ko. Na kailanman ay hindi mabubura. Kahit na pilitin natin na tahakin ang magkabilang mundo,
kung napaghihintulutan tayo ng kapalaran, magkikita tayo muli. El amor te doy. Mahal din kita, aking katumayan. Muy bien. Hindi ko kaya. Miss Garcia, ipapasa ko nga pala po itong book review ko ng Noli Me Tangere na pinagawa niyo po. Maria Clara? Maria Clarissa Francisco, ang aking ngalan. Wala na si Binibinang Garcia dito. Lumipat na siya ng paaralan. Pero binili niya sa akin yung book review na yan. Ito po. Sir Ibarra? Siya nga pala si Christian Ibarra Francisco, ang aking asawa. Oh my gosh! Sila talaga? Thank you, Multiverse!